Ang kwentong aking ibabahagi ay tungkol sa aking Lola Yuri na ilang taon nang namayapa. Ang mga sunod na maririnig ninyo ay isinalin na lang base sa mga ikinuwento sa akin ni Lola Luna na isa sa matatalik na kaibigan ng aking lola. Dalaga pa raw sila ng mga panahong yun. Ayon pa sa kanya ay nagsimula ang lahat sa may Chinatown. Galing pa raw si Lola Luna sa probinsya at nagbabaka sakali lang sa Maynila noon. Sabi pa nito ay hindi sapat ang kanyang pera para makabili ng makakain. Pagod at gutom ang nararamdaman ni Lola Luna ng panahong yon. Habang naglalakad malapit sa Binondo Church ay nakaramdam di umano si Lola Luna ng pagkahilo. Hindi raw niya yon pinansin. Pero noong naramdaman niya na para siyang babagsak, ay kumapit siya sa posteng na daanan para hindi siya tuluyang matumba. Ngunit eksaktong pagkapit niya ay parang nanghina ang kanyang mga tuhod. Kung kaya siya ay napaupo sa mainit na semento. Marami ang dumadaan ngunit kahit isa ay walang huminto para siya ay tulungan. Sinubukan pa raw ni Lola Luna na tumayo. Kaso, hindi nakisama ang kanyang mga tuhod. Ilang minuto pa ang lumipas ay may isang babae ang lumapit sa kanya. "Miss, ayos ka lang ba? Hawakan mo ang kamay ko para matulungan kitang makatayo." Salamat, Binibini." "Naku naman, Binibini, nakakahiya. Tawagin mo na lang ako Yuri. Yun ang pangalan ko. Halika, dun muna tayo." Tanging pagtango na lang ang nagawa ng dalagang si Luna. Sunod-sunuran sa babaeng tumulong sa kanya nang igiya siya nito papasok sa isang kainan. Wala sa loob na napalunok ng laway ang dalaga. Pagpasok sa loob ay pinaupo siya nito sa isang upuan. Paglapat ng kanyang pag-upo ay bigla na lang siyang iniwan ng babae. Sinundan niya ito ng tanaw. Nakita niyang lumapit ang babae sa isang malaking lalagyanan ng tubig at kumuha ng tubig doon. Nang mapuno na ang baso ay naglakad na muli ito palapit sa kanya. "Uminom ka muna. Ano bang nangyari sa'yo at nakasalampa ka sa gitna ng initan?" "Salamat. Nakaramdam kasi ako ng pagkahilo kaya kumapit ako sa poste. Kaso nanghina naman ang tuhod ko kaya napaupo ako roon." "Mukhang malayo ang pinanggalingan mo ah. Kumain ka na ba? Baka naman gutom ka." "Ha? Nanggaling ako sa probinsya namin. Kumain naman ako kanina sa bus station." "Sigurado ka? Baka kasi sa gutom o sa init kaya ka nahilo kanina. Kumusta na ba ang pakiramdam mo?" "Maayos na ako. Hindi na natapos pa ni Luna ang kanyang sasabihin nang biglang tumunog ang kanyang tiyan. Nagkatinginan ang dalawa. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at napayuko, habang si Yuri naman ay pigil na pigil ang pagtawa. Akmang tatayo na ang babae nang hawakan ito ng mahigpit ni Luna. "Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Kung iniisip mo na bibilhan kita ng pagkain ay nagkakamali ka. Kasi bibigyan kita." "Naku, wag na, nakakahiya naman." "Okay lang yan. Malakas namang kumita ang karinderya ko eh." "Hindi mo naman ako kilala. Bakit mo ako bibigyan?" "Ay, oo nga pala. Ako si Yuri Kashiwagi. Half Filipino, half Japanese. 29 years old, taga Olongapo City. At ang nag-iisang may-ari ng Saris Karinderya. Ikaw?" Luna Gadaza. 21 years old ako. Tubong Sikihor, kung saan kilala bilang lungga ng mga aswang. Kaya kung ako sa'yo, hindi ako basta-basta magtitiwala kung kani-kanino." Halos hindi na natapos pa ni Luna ang kanyang sinasabi dahil bigla na lang tumayo si Yuri at tinungo ang hilera ng mga ulam. Sinusundan lang ng mga mata ng dalaga ang bawat kilos ng babae. Doon ay biglang may isang planong pumasok sa isipan nito. Inilibot ni Luna ang kanyang paningin sa buong karinderya. May kalakihan yon. May 15 lamesa na parisukat ang naroon na may tig-4 na upuan.
May isa ring mahabang lamesa na nakadikit sa pader. Napansin din ito na nag-iisa lang ang babae doon. Isang ngisi ang lumitaw sa kanyang labi dahil sa napansing yon. Nang makita ni Luna na pabalik na sa pwesto niya si Yuri, ay binura niya ang ngising nakapaskil sa kanyang labi at pasimpleng umayos ng pagkakaupo. Pagdating ng babae ay inilapag nito sa harap ng dalaga ang kanyang mga kinuhang pagkain. Ito, tikman mo. Kumain ka muna, tapos mamaya magkwentuhan tayo. Gusto mo ba ng soft drinks? Hindi na, okay na to. Maraming salamat. Hindi malaman ni Luna kung anong klaseng babae ba ang nakatagpo niya. Wala sa loob na napatitig ang dalaga sa pagkaing nakahain sa kanya. Pork chop yun at ginisang gulay. Hindi man ganoon ang natural na kinakain niya ay dahan-dahan ang ginawa niyang pagsubo. Okay naman para sa kanya ang pork chop kahit hindi yun kasing linamnam ng nakasanayan niyang kainin. Kukuha na sana siya ng gulay nang may maamoy siya doong hindi niya gusto kaya napaatras siya. Napansin naman yon ni Yuri. Hindi mo ba gusto ang ganyang gulay? Naku, pasensya ka na ha. Na-excite ako kaya hindi na kita natanong kung ano ba ang gusto mong kainin. Sandali, ikukuha na lang kita ng iba. Hindi na, okay na to. Allergic lang kasi ako sa bawang kaya napaatras ako. Nagpanggap si Luna na sarap sa pagkain kahit pa nga iba ang gusto niyang kainin. Nahihiya kasi ang dalaga sa babaeng nagmamalasakit sa kanya. Isa pa ay kakailanganin niya ang babaeng ito para sa kanyang plano. Nang malapit nang matapos ang dalaga ay sunod-sunod na ang pumapasok para kumain doon. Kung kaya naging abala na si Yuri habang naiwan naman si Luna sa lamesang kinapupwestuhan. Nang maubos na ng dalaga ang kanyang pagkain ay mabilis itong naglakad palapit kay Yuri, bit-bit ang kanyang pinagkainan. Pinapasok naman siya ng babae sa loob ng counter nito at nakisuyo na ilagay na lang yon sa lababong nasa likod ng karinderya. Tumango naman si Luna. Pero bago siya pumunta sa likod ay tinanong niya ang babae kung nasaan ang banyo doon. Paglagpas ng lababo dumiretso ka lang. Pag nakita mo yung pinto sa kanan, yun na ang banyo. Sige, salamat. Mabilis na tinungo ni Luna ang likurang bahagi ng karinderya. Nang makita ang banyo ay lakad-takbo pumasok doon ang dalaga. Dumukwang sa inidoro ang dalaga at isinuka ang lahat ng kanyang kinain. Nang hihina man ay kaagad na tumayo ito at tinungo ang lababong naroroon sa loob ng banyo. Nagmumog ang dalaga para mawala ang pangangasim ng kanyang bibig. Pagharap sa salamin ay muling napangisi ito. Hinaplos-haplos nito ang kanyang pisngi habang titig na titig sa kanyang sariling refleksyon. Animoy gandang-ganda ito sa kanyang nakikita. Ilang segundo din nang ganong ayos ang dalaga bago ito nag-ayos ng kanyang sarili. Nang okay na ay lumabas na ito sa banyo at muling bumalik sa loob ng karinderya. Inabutan niyang dagsa ang mga customer at hindi na magkanda-ugaga si Yuri. At bilang kasama sa plano niya ang mapalapit sa dalaga ay nagpresenta siyang tulungan ito. Labis naman ang pasasalamat sa kanya nito. Si Yuri ang nagtatakal ng ulam at nagsusukli, habang siya naman ay naglalagay ng kanin sa pinggan at nag-aabot ng order sa customer. Ilang oras din na patuloy ang pagdagsa ng mga kumakain doon. Kaya hindi man maamin ni Luna ay nakaramdam siya ng pagod. Pero dahil nga sa kanyang plano ay kailangan niyang mapalapit dito at handa siyang gawin ang lahat para doon. Nang sumapit na ang hapon, ay may mangilan-ngilan na lang ang kumakain doon. Kaya nagkaroon ng dalawa ng pagkakataon na makapagkwentuhan. Taga saan ka nga ulit? Sikihor. Sikihor? Ang layo naman ng pinanggalingan mo. Bakit ka napadpad dito? Magbabaka sakali kasi ako makahanap ng trabaho na stay-in. Kaso ang hirap palang maghanap kapag wala kang kakilala rito. Totoo yan. Napakahirap talagang maghanap ng trabaho. Kaya nga ako naisipan ko na lang na magkarinderya . Ano kaya kung sa akin ka na lang magtrabaho para lagi tayong magkasama? Ha? Sigurado ka ba? Hindi ka ba natatakot sa akin? Bakit naman ako matatakot sa'yo?
Saka sigurado ako sa alok ko sa'yo. Dumadami na din kasi ang mga suki ko. Tapos malapit na din mag-December. Paniguradong mahihirapan ako mag-isa. Kaso hindi nga lang kalakihan ang kaya kong ipasahod. 50 pesos lang kada araw dahil hindi ko pa kaya ang 89 pesos na minimum wage. Pero libre ang bahay at pagkain. Ano, payag ka? Nakangiti namang tumangu-tangu si Luna. Tumayo pa ito at nagtatalon sa sobrang tuwa. Yumuko ito ng bahagya at mahigpit na niyakap si Yuri. Hanggang sa bitawan nito ang nag-alok sa kanya ng trabaho ay wala pa rin siyang tigil sa pagpapasalamat dito. Hindi naman talaga sa alok nitong trabaho siya masaya, kundi sa katuparan ng kanyang unang hakbang para sa plano niya sa lugar na yon. Nasa ganoong eksena sila nang may 3 lalaking dumating na nakasuot ng long sleeves na polo. Ang 2 naunang pumasok ay magkamukhang magkamukha, habang ang isa naman ay nakasuot pa ng itim na salamin sa mata at mayabang na naglalakad palapit sa isang upuan. At bilang bagong tagasilbi sa karinderya ay naunang tumungo sa likod ng counter si Luna. Kasunod nito ang may-ari na babae. Isa sa magkamukha ang lumapit sa 2 babae. Napansin ng dalagang si Luna na kakaiba ang tingin nito sa babaeng katabi niya. Hi, Miss Beautiful. Namiss mo ba ako? Hay naku, Robbie. Huwag mo sirain ang araw ko. Ano na namang masamang hangin na nagdala sa'yo rito? Grabe ka naman, darling. Ang sakit, ha? Remind ko lang sa'yo na ang kinatitiri ka ng karinderya mo ay pagmamay-ari ng pamilya ko. Hoy, Kupal. Tigil-tigilan mo nga ang best friend ko. Wala ka na naman magawang maganda sa buhay mo. Naku, ako na nagsasabi sa'yo na wala kang pag-asa kay Yuri. Sa yabang mo na yan, negative ka, tol. Kakambal mo kaya ako. Ano man lang na pabanguin mo ako sa kaibigan mo at hindi yung sinisiraan mo pa ako. Bakit? May hindi pa ba nakakaalam na matagal ka ng sira? Lalo na sa best friend ko? Huy, tama na yan. Ano bang order nyo? Pasalamat ka, best friend. 3 pansit canton overload at 3 wonton soup. Anong drinks nyo? Isang iced coffee at 2 coke. Okay, sandali lang ha. Pagkasabi no ni Yuri ay umalis na ang 2 lalaki sa counter. Inabala na lang ni Luna ang sarili sa pagtulong sa babae na maihanda ang order ng mga ito. Pero muling napalingon ng dalaga sa 2 lalaki nang marinig niyang nagtatalo pa rin ang mga ito. Hila-hila sa kwelyo nang tumawag kay Yuri na best friend ang mahangin na kakambal nito. Napapailing na lang ang dalaga bago bumalik sa paghihiwa ng lechong kawali na ilalagay sa ibabaw ng pansit canton. Habang ang may-ari naman ng karinderya ay nagsasandok na ng pansit canton at wonton soup. Nang matapos na nilang maihanda yon ay inutusan ng babae ang dalaga na siya na ang magdala sa mga binata ng kanilang in-order sapagkat gagawin pa nito ang iced coffee na order ni Rusty. Habang naglalakad palapit sa 3 binata na may bitbit na tray, ay wala sa loob na napalingon si Luna doon sa lalaking nangungulit kanina kay Yuri. Napansin niyang pinanonood nito ang bawat kilos ng babae. Alam ni Luna ang ganong klase ng tingin. Alam niya at ramdam niyang punong-puno ang pagnanasa sa mga mata ng lalaki. Kaya nang ilalapag na niya ang pinggan na may lamang pagkain, ay pasimpleng tinabig niya ang siko nitong nakapatong sa lamesa. Ay naku, pasensya na, hindi ko sinasadya. Bago ka lang? Ano ba sa palagay mo, Robbie? Araw-araw tayong nandito at ngayon ko lang din siya nakita. Ano nga palang pangalan mo? Kakakuha lang sa akin ni ate. Galing pa kasi ako ng probinsya. At swerteng nakatagpo ko si Ate Yuri. Siya ang tumulong sa akin. Kaya love na love ko yang si Yuri. Napakabait na, napakaganda pa. Kawawa ka naman, one-sided ang love story nyo. Dahil doon ay mukhang nagkainitan na naman ang kambal. Aalis na sana si Luna para kuhanin ang drinks ng mga ito nang bigla na lang may pumigil sa kanya. Napatingin siya sa kanyang pulsuhan kung nasaan ang kamay ni Austin na pumipigil sa kanyang pag-alis. Mahinang hinila ni Luna ang kanyang kamay pabawi sa pagkakahawak ng lalaki.
Ngunit mas hinigpitan lang nito ang pagkakakapit sa pulsuhan niya. Tiningnan nito ng masama ng dalaga. Pero tila walang epekto yon kay Austin. Ngumisi pa ito at kumakagat labi pa. Doon naman biglang dumating si Yuri na dala na ang mga inumin ng mga binata. Heto na mga inumin nyo, Robbie at Rusty. Tigilan nyo na nga yan para kayo mga bata. At ikaw naman Austin, bitawan mo nga si Luna. Kabago-bago ng kasama ko tinatakot nyo na kaagad. Naku, parang awa nyo na ha. Hindi ko kakayanin ang pagpasok ng December nang walang kasama. Si Ate Yuri naman, di ko naman po tinatakot si Miss Gande. Magpapakilala lang po ako. Alam nyo, nakakahiya talaga kayong kasama. Nakakalimutan nyo yatang kilala ang pamilya natin sa lugar na to bilang mga may pinag-aralan at disente. Wala naman kami masamang ginagawa, Mr. Prim and Proper. Ay nako, kumain na lang kayo at lumayas na dito. Hindi ka na naman sasama gumimik. Nagdududa na ako kung talagang lalaki ka ba o nagpapanggap lang eh. Tumigil na kayo. Kainin nyo na yan at na makapagsara na kami. Luna, halika na. Sumunod naman kaagad si Luna kay Yuri na nagtungo sa loob ng counter. Sinimula nitong iligpit ang iba habang nagbibigay ng panuto sa kanya. Naging sunod-sunuran lang siya sa babae. Umabot din sila ng halos kalahating oras sa pagliligpit ng mga gamit na iuuwi nila sa bahay ni Yuri. Isinilid nila ang mga gamit sa 5 malalaking eco bag at 3 may kalakihang kahon. Eksakto ring natapos ang 3 kumakain. Naging maagap naman siya at mabilis na tinungo ang lamesang iniwanan ng 3 lalaki. Nilinisan niya yon at binitbit ang mga plato. Habang sinisilid niya sa isang supot ang mga yon, ay dinampot naman ni Rusty ang ilang eco bag. Nagtataka naman siya kung ihahatid ba sila ng mga ito, pero nakita niyang umalis na yung 2 lalaki. Sa muling pagbalik ni Rusty ay kinuha naman ito ang mga kahon na nasa gilid lang ng counter. Si Yuri naman ay isa-isang chinecheck ang mga ilaw, gasol at pinto sa likod. Nang mawala sa paningin niya si Rusty ay tinanong niya ang babae. Ate Yuri, tanong ko lang po, sino po yung mga lalaking yun? Sino? Yung 3 itlog? Si Rusty ang best friend ko sa kanila. Lagi akong tinutulungan at hinahatid pa uwi. Pag day off naman niya, tumutulong siya dito sa karinderya. Teka nga, iniisip mo bang karelasyon ko si Rusty? Ha? Hindi po ba? Hindi no. Mas babae pa nga yan sa akin. Hindi nga lang alam ng pamilya niya na babae siya sa loob. Pero sobrang bait niyan. Siya ang nagpabago ng buhay ko. Yung 2 po. Si Robbie naman ay kakambal ni best friend. Matagal nang nagpaparinig yun pero hindi ko talaga siya type. Kahit pa nga sobrang yaman niya. Yung humawak naman sa'yo kanina ay si Austin. Pinsan nila at galing Amerika kaya medyo liberated. Dalian nyo na. Tara na at makikikape pa ako sa bahay mo. Nandyan na! Mukha ka talagang kape. Sakay ng itim na Highlander ay binaybay nila ang daan papunta sa bahay nila Yuri. Napansin ni Luna na nasa likurang upuan na simula nang pasukin nila ang isang barangay ay sumisikip na ang daan. Yung tipong isang sasakyan lang ang kasya at hindi pwede ang may kasalubong. Nang makita na ang mga kabahayan ay kapuna-puna rin ang dami ng tao doon. Lalo na ng mga batang nagtatakbuhan sa basketball court. Palihim na napangisi ang dalaga sa kanyang natatanaw. Ilang sandali pa ay pumarada na ang kanilang sinasakyan sa tapat ng isang malaking bahay pero halata ang kalumaan. May mababang tarangkahan din yun at masasabing ito na ang pinakamaayos na bahay doon. Pagbaba pa lang ni Luna ay nasasabik na siya sa mga mangyayari sa mga susunod na araw. Tamang-tama talaga ang pagpili niya ng kakaibiganin. Dahil dinala siya nito sa lugar kung saan ay maisasagawa niya ang kanyang plano. Sa sobrang pagkasabik nga na kanyang nadarama, ay hindi niya na malayang naipasok na pala lahat ni Rusty ang mga gamit. Luna, halika na sa loob para makita mo na ang magiging tahanan mo habang magkasama tayo. Patitirahin mo ako sa bahay mo? Hindi ka ba natatakot na baka masamang tao ako? Lalo na at nanggaling ako sa Sikihor. Sinabi ko na sa'yo kanina, di ba? Imposibleng aswang ka.
Kung aswang ka man, alam kong hindi mo naman ako kakainin. Saka isa pa, magaan ang loob ko sa'yo. Oo na, lika na. Tumangulang si Luna at sumunod kay Yuri papasok sa bahay nito. Pagpasok sa loob ay kapansin-pansin ang mga kagamitan doon na lahat ay gawa sa kahoy. Iginala ni Luna ang kanyang mga mata sa loob ng bahay. Pagpasok ay tanaw ang kabuuan ng unang palapag. Parang gumamit lang ng cabinet si Yuri para maging hati ng sala at kusina. Si Rusty naman ay prenteng nakaupo at kinulang na lang ay yakapin ang electric fan. Napansin naman ni Yuri na nakatitig lang sa kanila ang dalaga kung kaya inaya niya itong maupo at uminom ng kape kasama sila. Pagkaupo ng dalaga ay napansin niya ang isang picture frame na nakasabit. Isang batang babae yon na kamukhang kamukha ni Yuri. Hindi na malayan ni Luna na nakatulala na pala siya sa larawan. Nabalik lang siya sa wisyo nang punahin siya ng may-ari ng bahay. Ayos ka lang ba? Pasensya ka na ha, talagang mainit dito ngayon. Nakapagtataka nga kasi bare months na pero mainit pa rin. Sayang lang, lagi naman akong wala sa bahay. Ayos lang ako, napagod lang siguro. Ganun ba? Hoy Rusty, dito ka lang muna at dadaling ko muna si Luna sa gagamitin niyang kwarto. Sabi ko naman kasi sa'yo palagyan na natin ng aircon ng buong bahay mo. Sagot ko na nga ang lahat ng gastos pati kuryente. Di mo pa rin bet. Sayang lang, lagi naman akong wala sa bahay. Ayos lang ako ate, napagod lang siguro. Ganun ba? Hoy Rusty, dito ka lang muna at dadaling ko muna si Luna sa gagamitin niyang kwarto. Bruhang to, kala mo naman mawawala ako. Tumayo si Yuri na tatawa-tawa pa sa kaibigang binabae. Sumunod naman papunta sa ikalawang palapag ang dalagang si Luna. Pag-akyat sa hagdan ay may 3 pintuan doon. Nakahilera ang mga ito sa bandang kanan pagpaakyat ka. Dinala ni Yuri ang dalaga sa tapat ng nasa pinakaunahang pinto, yung malapit sa may hagdan. Ngumiti naman si Luna, sapagkat sa pakiwari niya ay sumasang-ayon sa kanya ang pagkakataon. Hindi na siya mahihirapang kumilos pa. Binuksan ng babae ang pinto para maipakita sa kanya ang loob ng silid. Malaki yon at may lagayan pa ng mga damit. May tukador din doon at bangkito na nakapwesto sa paanan ng kama. Ito ang magiging silid mo. Huwag kang mag-alala dahil malinis yan. Araw-araw akong naglilinis sa pagbabaka sakali na may makakasama na ako dito sa bahay. Salamat. Oh, okay ka na dito? Bababa na ako ha, at baka kung ano na namang gawin ni Rusty sa baba. Kung may kailangan ka, puntahan mo lang ako sa sala. Tumangulang si Luna habang nakangiti. Naglakad ang babae pababa. Nakasunod lang ng tingin ang dalaga dito. Nang mawala na sa kanyang paningin si Yuri ay sinara na niya ang pintuan ng kwarto at inilak yun. Lumakad si Luna palapit sa may kalakihang bintana. Binuksan niya yon at tinanaw ang mga bata sa labas na abala sa paglalaro. Napakagat-labi ang dalaga sa kanyang mga napapanood habang nakangisi. Nang magawi ang tingin ng isang batang naglalaro sa kanya, ay mabilis niyang isinara ang bintana at humiga sa kama. Nang sumapit ang 8:00 ay nakarinig ng mahihinang katok ang dalaga. Tumayo siya at binuksan yon. Bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Yuri. Inaaya siya nitong maglakad-lakad sa labas. Kaagad namang sumang-ayon si Luna. Magandang pagkakataon yon sa kanya para maging pamilyar siya sa lugar. Simula ng araw na yon ay gabi-gabi na silang lumalabas na dalawa para maglakad-lakad. Ilang buwan na rin silang magkasama. At habang tumatagal ay napapalapit na ang dalaga sa babae. Madalas man naasarin siya nito na huwag siyang kakainin dahil hindi raw siya masarap ay hindi niya maiwasang mainggit sa kabaitang meron si Yuri. Isa yon sa dahilan kung bakit unti-unting naglalaho ang plano niyang gawin sa lugar na yon. Isang gabing bilog na bilog ang buwan ay hindi na kayang tiisin pa ni Luna ang nararamdaman. Kung kaya nang makatulog na ang kasama sa bahay ay maingat na lumabas ang dalaga.
dinala siya ng kanyang mga paa sa isang madilim na iskinita. Hindi nagtagal ay umalis na rin siya doon at umuwi na. Pagpasok ng bahay ay nilinis niya muna ang kanyang sarili bago pumanhik sa ikalawang palapag. Nasa harapan na ng kanyang kwarto ang dalaga at hawak ang seradura nang bigla na lang bumukas ang pinto ng kwartong nasa dulo. Lumabas mula roon ang pupungas-pungas na si Yuri. "San ka galing? Madaling araw na." "Nag-CR lang ako, tapos tumambay ako sa court para magpaantok. Hindi kasi ako makatulog eh." Baka epekto yan ng kaping barako na ginawa para sa atin kanina ni Rusty. "Sige na, matulog ka na at maaga tayo mamaya. 7:00 raw nandito na si Rusty para sunduin tayo." "Ikaw rin, matulog ka na. Good night." Nag-flying kiss lang si Yuri kay Luna bago ito muling bumalik sa kanyang silid. Nang tuluyan ng nakapasok ang babae ay doon lang pumasok sa kanyang silid ang dalaga. Tinitigan muna ni Luna ang kanyang refleksyon sa salaming nakalagay sa tokador bago ito humiga sa kama at natulog. Ilang mahihinang tapik sa pisngi ang gumising kay Luna. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. "Good morning! Rise and shine!" Ay! Sorry! Nalate ako ng gising. "Okay lang yun. Saka maaga pa naman. Ginising lang kita para makapagkape ka muna at makakain ng pandesal bago tayo umalis." Nataranta namang bumangon si Luna at sinuklay ang buhok nang hindi na tinitignan ng itsura sa harap ng salamin. Dali-dali na itong bumaba sapagkat nakakaramdam ng hiya ang dalaga kay Yuri. Araw-araw na lang kasi na ito ang naghahanda ng almusal nila. Patakbong pumunta ang dalaga sa banyo para maghilamos at magmumog. Hindi na nito napansin ang binabaeng nakadekwatro pa ng upo na tumaas ang kilay sa kanyang kinikilos. Paglabas ng banyo ni Luna, magkasama ng nagkakape sina Rusty at Yuri sa sala. May mga bag na rin sa sahig. "Babaita, magkape ka na para makabiyahe na tayo." "Kukunin ko lang ang bag ko sa taas." "Naibaba ko na no, kaya halika na dito at magkape ka na. Ilang oras din ang biyahe natin, baka gutumin ka." Pagkatapos mag-almusal ay nagbiyahe na rin ang tatlo patungong Bulacan. Nasa harapang upuan si Yuri, habang sa likurang upuan naman nakapwesto si Luna. Pumapailan lang sa loob ng sasakyan ang Like a Prayer ni Madonna. Sinasabayan pa yun ng magkaibigan na nasa harapan. Napapangiti na lang si Luna sa likuran dahil akala mo ay nagko-concert ang dalawa at siya ang audience. Hindi na niya namalayang nakatulugan na pala niya ang panonood sa mga kaibigan. Nagising na lang siya nang tapikin siya ni Yuri at sabihin nitong nakarating na sila. Bumaba ang dalagang si Luna at inilibot nito ang kanyang paningin sa buong paligid. Mapuno sa bandang kanan at bukiri naman sa bandang kaliwa. Sariwa ang hanging humahaplos sa kanyang balat. Pakiramdam tuloy ng dalaga ay nagbalik siya sa probinsya. "Welcome to our paradise! Sana mag-enjoy kayo sa pagstay dito. Drop it, birthday boy! Nagpapakyut ka na naman kay Luna. Alam mo namang wala kang pag-asa kay Manang Biday. Okay lang, basta kasama ko siya ngayon, masaya na ako. Ikaw, wala ka rin naman pag-asa kay Ate Yuri. Isip bata ka kasi. Kung tinutulungan nyo kaya ako magbuhat ng mga pinamili naming pagkain natin." "Tulungan na kita, best friend." "No way! Ikaw ang reyna ko kaya hindi ko hahayaang magbuhat ka. Hayaan mong mapakinabangan naman ang mga muscles ko." "Ate Yuri, Luna ko, sumunod kayo sa akin para makita nyong ipinahanda kong kwarto nyo. Okay lang naman po sa inyo, Ate Yuri, na magkasama kayo sa kwarto, di ba?" "Mas okay sa akin yun para mabantayan ko si Luna. Mahirap na, baka kidnapin mo pa eh." "Si Ate Yuri naman, birthday na birthday ko eh." "Joke lang, masyado ka namang mapagpatol." Pagpasok nila sa silid na pinaghatiran sa kanila ni Austin, ay kaagad na nahiga si Yuri. Tila ngayon lang nito naramdaman ang pagod sa biyahe. Hindi naman talaga nakakapagod ang biyahe, pero sadyang malubak lang ang daan papasok doon.
kaya pakiramdam nito ay nabugbog ang kanyang katawan. Maingat na umupo lang si Luna sa gilid ng nakahigang babae. Tumingin siya sa may bintana na isang sliding glass. Pero kumunot ang kanyang noo nang mapansing may rehas yun. Kinakabahan si Luna at plano sanang ipaalam yon kay Yuri. Ngunit paglingon niya sa babae ay nahihimbing na ito sa pagtulog. Kaya humiga na lang siya sa tabi nito nang dilat na dilat ang mata. Ilang oras din na ganoon nang may biglang kumatok ng 3 beses. Tumayo ang dalaga at pinagbuksan ang kumakatok na yon. Nabungaran niya ang binabaeng si Rusty. Nakatodong ngiti pa ito. Girls, 6:00 na and it's time to party. Party? Ay nako, nalula ka na naman. Gisingin mo na si Yuri at hihintayin ko kayo dito para sabay-sabay tayong pumunta sa pool area. Sige. Sandali lang at gigisingin ko na si Ate Yuri. Bumalik si Luna sa tabi ni Yuri at mahinang niyugyug ito habang tinatawag ang pangalan. Pupungas-pungas itong nagtanong kay Luna kung bakit. Sinabi lang niya na sinusundo na sila ni Rusty. Bumangon naman ang babae at walang suklay na itinali ang may kahabaang kulot na buhok. Tumayo ito at nagpaalam muna sa dalawa na magmumumog lang ito at mauna na sila sa pool area. Ayaw sana ni Luna ang ideyang mauuna sila doon pero wala na siyang nagawa nang bigla na lang siyang hilahin ng malakas ni Rusty. Pagdating sa pool area ay dinatna na nila ang 2 lalaki doon na nagpaparingas ng uling para sa kanilang barbecue party. Ilang saglit pa ay dumating na din si Ate Yuri. Plano sanang tumulong ng mga babae sa pag-iihaw pero hindi pumayag ang 2 lalaki kaya inaya na lang nito ang 2 na mag-swimming. Tumanggi si Luna sa alok nito sapagkat hindi siya komportable. Habang naghaharutan ng 2 sa pool ay lumapit si Austin kay Luna at inabutan nito ng juice. Tinanggap naman yon ng dalaga. Nakailang basong juice na rin ang dalaga nang maluto ang lahat ng iniihaw ng 2 lalaki. Doon pa lang nagsimulang mag-inuman ang mga ito. Maging si Yuri ay umiinom din ng alak. Habang siya naman ay panay juice at pulutan lang. Habang nasa kalagitnaan sila ng pag-iinom ay bigla na lang nakaramdam si Luna ng pagkahilo. Inisip nitong baka napagod lang siya, kaya binaliwala niya yon. Pero sa paglipas ng oras ay mas lalong tumitindi ang hilo na yon. Napahawak siya sa kanyang ulo dahil sa biglang pag-ikot ng kanyang paningin. Napansin naman yon ni Yuri. Ayos ka lang ba? May problema ba, bunso? Masakit ba ang ulo mo? Ayos lang po ako, Ate Yuri. Baka napagod lang ako kanina sa biyahe. Hala, baka buntis ka. Imposible yun. Disenteng babae ang Luna ko, no? Mas lasing ka pa yata kaysa kina Yuri at Rusty, Luna eh. Diyos lang naman ang iniinom mo ah. Magpapahinga lang ako. Kailangan ko lang sigurong itulog to. Samahan na kita. Tutal, hindi ko na rin kayang uminom. Magkasamang ang bumalik sa kwarto ang 2. Lingid sa kanilang kaalaman ay may ngising sumibol sa labi ni Robbie at Austin. Napansin yon ni Rusty at tinanong ang 2 kung ano ba ang nginingisi nila. Nagulat pa ang 2 sa tanong na yon ng binabae. Tanga, hindi ngisi yun. Ganun talaga akong ngumiti kasi sobrang sayo ko. Biruin mo kahit binasted ako ni Luna nakasama ko pa rin siya ngayong birthday ko. Ang baduy mo? Kambal, birthday naman ngayon ni Austin. Kaya hayaan na lang natin siya maging masaya. Huwag kang killjoy bro. Tama na nga yan. Baka mamaya magkainitan na naman kayo eh. Kampay! Itinaas ni Austin ang basong puno pa ng alak. Nagpalitan muna ng masasamang titig ang 2 bago itinaas ang kanilang mga baso at ipinagpatuloy ang kanilang pag-iinom. Dinadaya na nga ng mga ito si Rusty pero mukhang hindi niya yon pansin. Habang sa loob naman ng silid ng mga babae ay tahimik na nakahiga lang ang 2. Si Luna ay nakatulog na pero si Yuri ay hindi mapakali kahit pa nga pakiramdam nito ay lasing na siya. Kung kaya nagdesisyon ang babaeng tumayo para magtimpla ng kape na iinumin bago niya muling subukan ang matulog.
Madilim na ang buong bahay paglabas niya ng kwarto. Tanging ang ilaw na lang sa pool area ang nakabukas. Pero madali lang para rito ang makarating sa kusina kaya hindi naging problema ang dilim ng paligid. Nang marating ang kusina ay kaagad na hinanap ng babae ang switch ng ilaw. Nakita niya naman kaagad yon kaya bumaha ng liwanag sa buong kusina. Pumapalakpak pang nilapitan nito ang coffee maker. Habang hinihintay na maluto ang kape ay may bigla na lang kumalabit sa kanya. Nagulat siya at paharap na hinampas yun. Aray, masakit yun ah. Pasalamat ka, mahal kita. Bakit ka ba kasi nanggugulat? Kakakape mo yan eh. Ano bang ginagawa mo rito? Kukuha lang sana ako ng iinumin namin ni Austin sa ref. Naubos na kasi yung iniinom namin eh. Nasaan si Rusty? Wala na, bagsak na. Napakadali talagang malasing nun. Tumangulang si Yuri bago tinalikuran ng lalaki. Pero yun ang pagkakamali ng babae. Dahil sa kanyang pagtalikod ay bigla na lang siyang sinunggaban ni Robbie. Mahigpit nitong tinakpan ng kanyang kamay ang bibig ng babaeng nagpupumiglas. Pero para itong nadedemonyo dahil kahit pa nga nanlalaban ng babae ay hinalik-halikan nito ang leeg ni Yuri. Ang isang kamay naman ni Robbie ay naglalakbay sa malulusog na dibdib ng babae pababa sa maselang parte ng kanyang katawan. Inipon ni Yuri ang lahat ng kanyang lakas para makawala kay Robbie. Kapupumiglas niya ay aksidenteng nasipa niya patalikod ang ari ng lalaki. Nang lumuwag ang pagkakahawak sa kanya nito ay malakas niyang itinulak ang lalaki bago nagtatakbo papunta sa silid nila ni Luna. Ngunit nang malapit na siya ay may malakas na puwersang bigla na lang siyang hinatak at padabog na isinandal sa dingding na katabi lang ng pinto ng kwarto kung nasaan si Luna. Umaasang magigising ang kasama ay hinampas-hampas ni Yuri ang dingding para makagawa ng ingay. Pero tila nahimbing ng tulog ang dalagang kasama dahil kahit anong ingay ang kanilang gawin ay hindi ito nagigising. Sa sobrang desperasyon ay malakas na sumigaw si Yuri. Luna! Tulungan mo ako! Manahimik ka. Huwag ka na lang kasing pumalag para hindi ka na masaktan pa. Magugustuhan mo din naman to eh. Kaya huwag mo na akong pahirapan. Pwe! Nasusuka ako sa'yo! Pinagkatiwalaan ka namin! Pasensya ka na, babe. Hindi ko na talaga kaya eh. Pinilit kong pigilan. Pero hindi ko na talaga kayang paulit-ulit mo kong tanggihan. Nirespeto kita. Pero kung hindi ka magiging akin, pues gagawin kitang akin. Umiiyak na si Yuri habang isinisigaw ang pangalan ng iba pa nilang kasama. Isang humahangos na binata naman ang biglang dumating. Nagkaroon ng kaunting pag-asa si Yuri nang makita si Austin. Kitang-kita ng babae ang pagkagulat sa mukha ng lalaki. Kaya malakas na sinabi nitong gusto siyang halayin ni Robbie. Napatigil lang sa pagsasalita si Yuri nang bigla na lang ngumisi si Austin. Lumapit ito sa kanilang dalawa at tumapat sa kwarto kung nasaan si Luna. Parang binuhusan ng nagyeyelong tubig ang babae nang mapagtanto niya na magkasabwat ang dalawa. Lahat ng nabuong pag-asa na naramdaman niya kanina'y biglang naglaho, lalo na sa mga salitang binitiwan ng mga lalaki. Bakit ba dito kayo naglalampungan? Sa loob nyo na ituloy yan para makakain na tayo ng panghimagas. Wag! Wag si Luna! Ako na lang! Robbie! Please! No, babe. Akin ka lang at hindi ko gusto may kahati ako sa'yo. Gusto ko ako lang, kaya huwag ka nang umangal. Kasi wala ka rin naman laban sa akin eh. Isa pa, kung inaakala mo matutulungan ka ng best friend mong malansa, kalimutan mo na lang. Napaka-imposibleng magising yun sa lakas ng pagkakabagsak niya sa basement. Demonyo ka! Demonyo kayo! Pumailan lang sa buong resort ang tawanan ng dalawang magpinsan na sina Austin at Robbie. Pakaladkad nilang ipinasok ito sa kwarto at saka malakas na itinulak sa tabi ni Luna. Doon naman na alimpungatan ng dalaga. Sinubukan itong gumalaw pero kahit ano pang pilit niya ay para siyang nalantang gulay.
Tanging ang kanyang mga mata lang ang kaya niyang maigalaw. Sa kanyang nanlalabong paningin at pandinig ay naulinigan niya ang mga mahihinang hikbi ni Ate Yuri. Habang sa paanan naman ng kanilang higaan ay nakatayo doon ang dalawang lalaki na isa-isang tinatanggal ang kanilang mga damit. Malabo man ay kilala ng dalaga ang mga kilos at boses ng mga ito. Sinubukan pa ni Luna na magsalita pero panay ungol lang ang lumalabas sa kanyang bibig hanggang sa unti-unti nang lumilinaw ang kanyang pandinig. Dinig na dinig niya ang pagmamakaawa ni Ate Yuri na huwag siyang sasaktan at gagalawin. Habang nagmamakaawa ang babae ay naramdaman ni Luna ang mga kamay na pinupunit ang kanyang suot na damit. Marahas pa nitong isinasagawa ang plano. Tanging pagluha na lang ang nagawa ng dalaga. Lalo na nang ipaling ni Austin ang kanyang mukha paharap kay Ate Yuri. Naghahalo na ang luha, sipon at dugo sa maganda nitong mukha na punong-puno din ng sugat. Dinig na dinig ng dalaga ang pagmamakaawa ng babae na mas lalong nagpatindi sa galit sa kanyang puso. Kababakasan yon ng panghihina. Tama na. Pakiusap. Tama na. Hindi na mabilang nila Luna at Yuri kung ilang beses pa silang paulit-ulit na hinalay ng mga lalaking bangag. Iniwan lang sila sa kwarto na para bang mga basura, kaya tinangka niyang lumapit kay Ate Yuri. Naigagalaw na ng bahagya ni Luna ang kanyang kamay at paa. Pagapang na lumapit siya sa tulalang babae. Sinubukang tumayo ng dalaga pero bumagsak lang siya ulit. Para bang naging lantang gulay ang mga buto niya sa katawan. Kahit anong pilit pa niyang magpalit anyo ay hindi niya magawa. Napasigaw na lang sa pagkabigo ang dalaga nang biglang bumukas ang pinto ng marahas. Iniluwanon ang dugo ang binabae na si Rusty. Napaluhod pa ito nang masaksihan ang nangyari sa kanilang dalawa ni Ate Yuri. Tumigas bigla ang mukha nito at lumapit kay Luna. Binalot siya nito ng kumot at saka ito lumapit sa nakahiga pa ring babae. Umiiyak itong sinusuotan ng damit ang matalik na kaibigan. Kaya mo bang maglakad, Luna? Kailangan natin makaalis dito. Kaya ko. Magbibihis lang ako. Bilisan mo na para hindi nila tayo maabutan. Nang makapagbihis na si Luna, ay binuhat na ni Rusty ang babaeng hanggang ngayon ay tulala pa rin. Dali-dali silang tumakbo, papunta sa sasakyan ni Rusty. Pagkasakay nila ay kaagad na pinaharurot ng binabae ang sasakyan. Nang makarating sila sa isang gas station, ay napansin nila ang isang motel doon. Kaya nagdesisyon si Rusty na mag-check-in muna sila sapagkat nakakaramdam ito ng hilo dahil sa patuloy na pag-agos ng dugo sa kanyang ulo. Bakit dito? Hindi ba dapat ay sa ospital? Iiwan ko muna kayo dito bago ako pumunta sa pinakamalapit na ospital. Kailangan nyo magpahinga. Pero... Kaya ko ang sarili ko. Nakikiusap ako sa iyo, Luna. Bantayan mong mabuti si Yuri. Habang wala ako, wag mong bubuksan ang pinto. Naiintindihan mo ba, bunso? Opo. Sa pag-alis ni Rusty ay nabuo ang isang plano ng paghihiganti. Pero sa ngayon ay isasantabi niya muna yon hanggat walang kasama ang kanyang Ate Yuri doon. Sisimulan niya ang kanyang balak pagbalik nila ng Maynila. Nagtatangis ang kanyang mga bagang sa galit. Lalo na sa tuwing mapapatingin siya sa itsura ni Ate Yuri na parang tinakasan na ng katinuan. Kinaumagahan ay bumalik na si Rusty na may benda sa kanyang ulo. Sinundo lang nito ang mga babae para makabalik na sila ng Maynila. Ilang oras lang ang biniyahe nila bago sila nakarating sa bahay ni ate. Inaalalayan ng dalawa si Yuri hanggang makapasok sa loob ng bahay sapagkat hindi pa rin ito bumabalik sa normal. Ilang buwan pa ang lumipas at wala pa ring ipinagbago si Yuri. Hindi na nila nabubuksan ang pwesto nito. Minsan pa nga ay naririnig niya ang pagtangis nito. Isang araw,
Habang nakatulala si Luna sa harap ng salamin dahil sa pag-iisip kung paano isasagawa ang kanyang plano, ay biglang pumasok si Yuri at mabilis na lumapit sa kanya para yakapin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi kaagad nakahuma si Luna. Ate Yuri? Luna, sorry. Sorry kasi hindi kita naprotektahan. Sinubukan ko pero mas malakas sila. Wala akong nagawa. Alam kong hindi mo ko hahayaang mapahamak, Ate Yuri. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Huwag ka pong mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Pilit ang ngiting humiwalay si Luna sa pagkakayakap ni Yuri. Kaba at takot ang nararamdaman ng dalaga ng mga oras na yon. Lalo na nang dahan-dahang pumipihit paharap sa salamin ang ulo ng babae. Kung kaya bago pa man ito makita ang kanyang refleksyon, ay inaya na lang niya ito sa sala para magmerienda. Tinawagan na din niya kanina si Rusty tungkol sa kinaroroonan ng 2 demonyong bumaboy sa kanila. Pero hanggang ngayon ay wala pa ring nakakaalam sa kinaroroonan ng mga ito. Yon ang dahilan kung bakit siya nakatulala kanina sa harapan ng salamin. Sabay na bumaba sina Yuri at Luna. Nang marating nila ang sala ay pinaupo lang ng dalaga ang kanyang ate bago tinungo ang kusina. Plano niyang ipagluto ito ng mashed potato na may mushroom gravy. Habang abala ang dalaga sa paglilinis ng patatas ay biglang lumitaw si Rusty na may dalang coffee float at cheese bread na halatang binili pa nito sa isang tindahan sa mall. Bagamat pinsan at kakambal nito ang mga hayop na sumalbahe sa kanila, ay wala siyang maramdamang galit dito. Lalo na nang sabihin nitong hindi ito hihinto hanggat hindi napaparusahan ang mga nang walang hiya sa kanila. Mukhang masarap yan ah. Siyempre, para kay ate to eh. Siya nga pala, Rusty. Salamat sa lahat ng tulong mo sa amin, ha? Lukaret, ako nga dapat magpasalamat sa'yo kasi hindi mo iniiwan ang best friend ko. Alam mo naman kung gaano ako kabisi sa kumpanya ni na Daddy. Malaki ang utang na loob ko kay Ate Yuri. Gagawin ko ang lahat para maging masaya siya. Ay nako, tigilan na nga natin tong drama. Baka masira ang makeup ko. Wala kang make-up. Malamang gutom lang yan. Sige na, balikan mo na si Ate Yuri. Mabilis lang tong niluluto ko. Tinalikuran na ni Luna ang binabae at isinalang na ang patatas sa kalan. Sa kabilang burner naman ay sinalang na rin niya ang sauce na kanina pa niya nagawa. Muli ay lumingon siya sa kanyang likuran at doon ay natagpuan niya si Rusty na naghahalongkat sa refrigerator. Inisip niya na baka naghahanap ito ng malamig na tubig. Babalik na sana ang dalaga sa kanyang niluluto nang makarinig sila ng malakas na kalabog na nagmumula sa sala. Parehas na nataranta ang dalawa at patakbong tinungo ang sala. Doon ay natagpuan nila ang walang malay na si Yuri na nakasadlak sa sahig. Mabilis ang naging kilos ng dalawa. Binuhat ni Rusty ang dalagang walang malay habang si Luna naman ay bumalik sa kusina para patayin ang kalan. Nang makasakay na sa sasakyan si Luna ay pinaandar na yon ni Rusty papuntang ospital. Pagdating sa ospital ay kaagad na inasikaso si Yuri dahil kilala doon ang pamilya ni Rusty. Ilang oras din na nag-antay ang magkaibigan bago sila pinapasok ng doktor sa silid na pinaglalagyan sa babae. Ngunit bago sila pumasok ay may sinabi ang doktor na labis na nagbigay kay Luna ng sobrang pag-aalala. Ilang oras na ang lumipas simula nang nakalabas sa ospital si Yuri at masasabi niyang mas lumala ang depresyon nito. Hindi na ito nakakakain kung hindi mo susubuan. Para bang unti-unti nitong pinapatay ang sarili. Wala pa rin bang gana si Yuri? Wala talaga eh. Oo nga pala, ano pala yung sinasabi mong importanteng impormasyong nakuha mo? Alam na namin kung saan nagtatago si Austin. Talaga? Saan? Sa Pateros. Nakita siya sa sabungan ng kakilala ni Daddy. Malapit yun na makuha ang hustisya. Konting kapit na lang.
Napangiti si Luna sa sinabi ni Rusty. Hindi dahil sa mahuhuli na si Austin, kundi alam na niya kung saan pupuntahan ang lalaking demonyo na mas demonyo pa sa kanya. Oo nga pala, pwede ka ba mamayang gabi? May lalakarin kasi ako eh. Ayoko namang iwanan mag-isa si Ate Yuri. Bakit? Saan ang gala mo? May bibilin lang ako sa night market. Okay, basta mag-iingat ka ha. Pagsapit ng 7:00 ay lumabas na si Luna. Bit-bit ang may kaliitang bag na naglalaman ng kanyang gagamitin para mamaya. 3 sakay pa ng jeep ang ginawa ng dalaga bago narating ang sabungan ng Pateros. Doon niya aabangan si Austin. Ilang oras ding nakatayo si Luna sa tapat ng sabungan nang maamoy niya si Austin. Hinanap niya ang pinanggagalingan nun. At nang makita niya ito ay kaagad na sinundan niya ang naglalakad na lalaki. Ilang kanto rin ang layo sa sabungan nang magdesisyon si Luna na tawagin ang lalaki at saka ito nilapitan at niyakap. Austin! Luna! My loves! Bakit hindi mo ko hinanap? Alam mo bang hinahanap-hanap kita? Talaga? Siguro nasarapan ka sa ginawa ko, no? Na-miss mo ba ako at ang alaga ko? Sa'yo ko lang naramdaman ng ganong pakiramdam. Hinahanap-hanap ng katawan ko ang mga haplos mo. At tungkol dun sa ginawa mo, parang gusto kong ulitin natin. Ha? Talaga? Halika, pasok ka. Sa loob na natin pag-usapan yan, Na-miss talaga kita, my loves. Yan ba ang bahay nyo? Wala ka bang kasama dyan? Oo, bahay ko to at wala akong kasama. Kaya masusolo natin ang buong bahay. Hinatak ni Austin si Luna papasok. Lingid sa kaalaman ng lalaki ay nahulog na ito sa bitag ng dalagang ngising-ngisi. Nang makapasok na sila sa bahay ay kaagad na hinalikan ni Austin si Luna sa kanyang mga labi. Gumanti rin naman ng mainit na halik ang dalaga. Nang kapwa na sila hinihingal ay lumayo muna si Austin at sinabing maghahanda muna siya ng kanilang kakainin para may lakas sila sa bakbakan mamaya. Biniro pa ito ng dalaga at sinabing kumain siya ng marami dahil uubusin niya ang lakas nito. Tatawa-tawa pa ang lalaki habang naglalakad papuntang kusina. Patawad, Ate Yuri, pero itong hustisya para sa akin. Ilang sandali pa ay may bitbit ng pagkaing fried chicken at kanin si Austin. Pinagsaluhan nila yon, pero hindi masyadong kumain si Luna. Nang maubos na nila ang pagkain ay nagpaalam si Austin na maninigarilyo lang sandali sa labas. Tumangulang ang dalaga. Pagkalabas ni Austin ay inilabas na ni Luna ang posas na binili niya sa night market. Hinubad niya ang kanyang suot na blusa at paldang mahaba. Tanging mga panloob na damit na lang ang suot ng dalaga pagpasok ni Austin. Para naman itong asong ulol na naglalaway sa magandang katawan ng dalaga. Mapang-akit namang tinawag niya ito. Habang papalapit sa dalaga ay isa-isang tinanggal din ng lalaki ang kanyang suot. Ito ang pinakamasarap na panghimagas ko. Let's rock, my loves! Padamba nitong sinunggaban ang dalaga. Maiinit ang halik na namagitan sa dalawa. Ang kamay naman ng binata ay gumapang sa makinis na balat ni Luna. Nang tatanggalin na ng binata ang saplot ng dalaga, ay inawat niya ito. Huwag dito. Doon tayo sa kwarto mo. Binuhat naman ng binata si Luna at ipinasok nga ito sa kwarto. Malumanay na inihiga ni Austin ang dalaga bago ito paulanan ng mga halik sa buong katawan, habang ang isang kamay nito ay nilalaro ang malulusog na dibdib ng dalaga. Nang maglakbay ang kamay ng lalaki papunta sa pagkababae ni Luna, ay bigla itong itinulak ng dalaga pahiga at saka siya pumatong. Nagkapalit sila ng pwesto. Napangisi naman ang lalaki sa pinapakitang agresyon ng babae. Hinalikan siya ng babae bago nito itinaas ang kamay ni Austin at kinabit ang isa sa 2 posas na daladala niya. Ang nakapikit na mata ng lalaki ay biglang dumilat.
Pagkatapos nun ay ang isa namang kamay ng lalaki. Umalis si Luna sa ibabaw ni Austin. Napaangat ang ulo ng lalaki dahil doon. Relax. Alam kong magugustuhan mo ito. Ngayon ko lang nalaman ng wild pala ang my loves ko. Sisiguraduhin kong mararating mo ang langit. Mapang-akit na itinaas ni Luna ang panyong pangpiring na dala niya at itinakip yon sa mga mata ng lalaki. Mas lalo namang nanabik si Austin nang maramdaman niyang hinuhubad na ni Luna ang kanyang briefs. Halos tumirik ang mata ng lalaki nang maramdaman niya ang labi ng dalaga sa kanyang naghuhumindig na pagkalalaki. Masarap ba? Oh, yeah. My loves. Yes. Yes, ang galing mo. Sige po. Mas lalo namang ginanahan ng lalaki nang isubo ng buo ng dalaga ang kanyang pagkalalaki. Pero panandalian lang yon dahil kakaibang sakit ang naramdaman niya nang bigla na lang yung kagatin ni Luna. Halos mamilipit si Austin sa sobrang sakit ng kanyang ari. Masarap ba? Tarantado ka! Ano ginawa mo? Putyang sakit! Kulang pa yan. Nagsisimula pa lang tayo. Isang malakas na atungal ng hayop ang maririnig sa loob ng kwartong kinalalagyan ng dalawa. Takot naman na nagtatanong si Austin kung ano ang naririnig na yon. Pero tanging mga angil ng mabangis na hayop lang ang naririnig nitong sagot. Kinabahan ang lalaki, kaya pilit nitong hinihila ang kanyang mga kamay na nakaposas sa headboard ng kama. Panay-mura na lang ang lumalabas sa bibig ni Austin nang biglang tanggalin ni Luna ang takip sa mata nito. Halos magkulay suka ito nang makita ang duguang bibig ni Luna habang may nginunguya ito. Wala sa loob na napatingin ang lalaki sa kanyang sandata. Halos panawan siya ng ulirat nang makitang may sumisirit na dugo sa pagitan ng kanyang mga hita. Bago muling lumingon kay Luna na ngayon ay magulo na ang buhok at may mahahaba ng kuko at pangil. Kulubot na rin ang kaninang makinis nitong balat. Mapait ang laman mo! Pwe! Ihanda mo na ang sarili mo dahil ako ang magdadala sa iyo sa impyerno! Doon! Doon ka na babagay! Ah! Halimaw! Kahit sumigaw ka pa, sisiguraduhin kong mararamdaman mo ang lahat ng sakit na idinulot niya sa amin ni Yuri. Alin kaya ang sunod kong kakainin? Alam ko na. Ano kaya kung unahin natin ang mga kamay mo? Tutal, masyadong makasalanan ang mga kamay na yan. Dahan-dahan ngang kinagat ni Luna ang daliri nito. Wala naman ibang magawa si Austin kundi ang humiyaw sa sobrang sakit ng pagkapunit ng kanyang kalamnan. Ilang oras pa ang lumipas at naubos na ni Luna ang dalawang kamay ni Austin. Tulalang umiiyak na lang si Austin dahil namaos na ito sa kakasigaw. Nanghihina na rin ito at namumutla na. Sinampal ni Luna ang lalaki saka kinutkot ang balat nito sa mukha. Nagkikisay ang lalaki sa sobrang sakit na nararamdaman nito. Hindi pa nakontento si Luna. Hiniwa-hiwa nito ang laman sa hita ng lalaki sa pamamagitan ng kuko nito. Ilang minuto pa ang lumipas ay wala nang maramdamang reaksyon ang dalaga sa lalaking halos kalahati na lang ng katawan nito ang may laman. Doon lang huminto si Luna at lumapit sa ulo ng lalaki. Idinikit pa ng dalaga ang kanyang tenga sa ilong nito. Nang wala na itong maramdamang hangin na lumalabas doon, ay pinutol na nito ang ulo ng lalaki. Ang katawan naman ni Austin ay isinilid niya sa isang bag na pagmamay-ari ng lalaki bago yun inilabas sa bakura ng bahay. Ang ulo naman nito ay inilagay ni Luna sa ibabaw ng lamesita sa sala. Nang matapos yun ay nagtungo ng banyo si Luna at doon nilinis ang buong katawan. Nang makapagbihis na ay dali-daling umalis sa lugar na yon si Luna.
Dumiretso muna siya sa night market para bumili ng kahit anong pwede niyang maipakita kay Rusty. Nang makauwi na siya ay nadatnan niyang nasa sala si Yuri at nagkakape. "Oh, Ate Yuri, bakit kising ka pa?" "Saan ka nang galing?" Bumili lang ako sa night market, ate, ng ilang gamit para sa kusina." "Alam ko kung saan ka nagpunta." "Anong ibig mong sabihin, Ate Yuri?" "Galing ka kay Austin. Tama ba ako? Alam ko ang lihim mo. Nakita kita sa harap ng salamin. Hindi ka totoong si Luna. Sino ka ba talaga, Lola?" "Ha? Alam mo? Ako si Luna. Pero katulad ng sinabi mo, matanda na ako. Isa akong aswang na may kakayahang magbagong anyo bilang dalaga. Sabi ko na nga ba at hindi ako nababaliw. Pero sana ay maipangako mong hinding-hindi ka mananakit ng tao. Kaya kong itago ang lihim mo at tatanggapin pa rin kita. Pero mangako ka." Umiiyak na napayakap si Luna kay Yuri. Yon ang eksenang dinatnan ni Rusty na pupungas-pungas pa. Lumapit ito sa dalawa at sumigaw ng group hug daw. Kinabukasan ay balitang-balita ang nangyari kay Austin. Kung kaya maaga pa lang ay umalis na si Rusty para puntahan ang lugar kung saan dinala ang ulo ng kanyang pinsan. Ayon sa balita, nilooban ito ng mga nakaalitan sa sabungan. Pero hanggang ngayon ay wala silang lead kung sino ang may gawa. Habang naririnig yon ay napangiti ng palihim si Luna na kaagad namang napansin ni Yuri. "May kinalaman ka ba sa nangyari?" "Wala, Ate Yuri. Karma na niya siguro yan dahil sa kademonyo ang ginawa niya. Pinaparusahan na siya." Ilang araw pa ang lumipas ay kusang sumuko si Robbie sa mga pulis. Para itong nabaliw dahil wala itong ibang sinabi kundi halimaw daw ang pumatay sa pinsan niya. At sina Yuri at Luna ang pinagbibintangan nito. Dahil doon ay dinala ito sa isang mental institution. Dahil nga kilala ang pamilya nito ay kumalat ang chismis na halimaw daw sina Yuri at Luna. Hindi maganda ang naging epekto nun kay Yuri. Mas lalo itong binalot ng depresyon. Isang araw ay nakita na lang nila Rusty at Luna si Yuri na sinusuntok ang sariling tiyan nito. Halos hindi na matulog ang dalawa sa pagbabantay sa babae. Nang makakuha ng pagkakataon si Luna, ay dinalaw nito si Robbie sa mental hospital. Gabi yon at nasa loob lang ng kanyang selda si Robbie. Nakarinig ito ng malalakas na yabag ng paa na nagmumula sa madilim na parte ng hallway. Hindi nagtagal ay isang pares na mga paa ang nakita ng lalaki na nakatayo sa kanyang harapan. Pagtingala niya ay nakita niya si Luna na magulo ang buhok at naglalaway pa. Halimaw! Halimaw! Nagsisigaw si Robbie kung kaya nakatawag yun ng pansin sa mga nurse na naroon. Mabilis namang tumalilis si Luna. May ngiting bumalik sa bahay si Luna, pero nagulat siya nang madatnan doon si Rusty na umiiyak. Nilapitan niya ito at tinanong kung ano ang nangyari. Niyakap siya nito bago nagsalita. Si Ate Yuri mo. Iniwan niya na tayo. "Ate Yuri? Anong nangyari? Paanong iniwan tayo? Umuwi sa probinsya nila?" Hindi. Patay na siya. Dinatnan ko siyang nakabulagta sa kusina. Bumubula ang kanyang bibig. Uminom siya ng insecticide. Nagmadali akong pumunta dito kasi tumawag siya sa akin. Sabi niya hindi niya napapayagang mabuhay ang bata sa sinapupunan niya para mawala ng anak ng demonyo. Akala ko nung una nagtatangka lang siya magpalaglag. Pero hindi ko inakalang ganito. Hindi! Hindi totoo yan! Hindi magagawa yun ni Ate Yuri! Panay iyak na lang ang nagawa ng dalawa. Magkayakap at nagdadamayan. Pero iba ang isip ni Luna. Ang galit na nararamdaman niya noon kila Robbie ay mas nadagdagan pa. Isang plano na naman ang nabuo sa kanyang isip.
Pero sa ngayon ay kailangan niya munang asikasuhin ang kanyang ate Yuri. Nagdadalamhati man ay magkasamang nag-asikaso ang dalawa para sa burol ni Yuri. Tinawagan na din ng binabae ang pamilya ng matalik na kaibigan. Pero dahil sa may sakit na ang mga magulang ng babae, ay walang makakapunta sa mga ito. Kaya nag-usap na lang sina Rusty at Luna na dadalhin na lang ng binabae ang abo ni Yuri sa kanyang pamilya. Habang si Luna naman ang bahala sa negosyong naiwan nito. Napagkasunduan nilang ipagpapatuloy ang karinderya ng babae at magpapadala na lamang sa pamilya nito. Lalo na at may maliit pa pala itong anak na babae. Ilang araw lang din nilang binurol si Yuri bago nila ito pinakremate. Kung kaya, naiwan na namang mag-isa si Luna. Naghahanda para sa paghihiganti sa lalaking naging dahilan ng pagpapakamatay ng kanyang ate Yuri. Isang madaling araw ay nagpuntang muli si Luna sa mental hospital. Sa muling pagdalaw nito ay hindi na siya nagbagong anyo para hindi matakot si Robbie. Dinatnan niya itong nakatalikod kaya hindi siya kaagad nakita nito. Robbie! Robbie! Luna? Anong... paano... Huwag ka na magtanong. Kailangan mo makatakas dito. Kailangan ka ni Ate Yuri. Kailangan ka nila ng iyong magiging anak. Anak? Si Yuri? Oo, magkakaanak na kayo ni Ate Yuri. Kaya kailangan mo makalabas ngayon din para mabuo na ang pamilya nyo. Ikaw, si Ate Yuri at si Baby. Paano ako makakalabas dito? Napakahigpit nila. Ako ang bahala. Gamit ang susing kinuha ni Luna sa isang nurse na kanyang pinatay, ay binuksan niya ang selda ni Robbie. Para namang batang nagtatalon sa tuwa ang lalaki. Inawat lang ito ni Luna at sinabihang huwag maingay para hindi sila mahuli. Halos 1 oras din bago sila nakalabas sa malaking ospital. Magkasamang nagtatakbo ang dalawa sa mapunong bahagi ng lugar na yon. Nang makaramdam ng pagod si Robbie ay panandalian itong huminto. Malayo pa ba? Pagod na ako eh. Malayo pa tayo. Pag huminto tayo, paniguradong hindi na natin maaabutan si Ate Yuri. Wala namang nagawa si Robbie kundi ang tumuloy sa pagtakbo kasama ni Luna. Nang makarating sila sa isang talon ay sinabi ni Luna na magpahinga muna sila. Sumang-ayon naman si Robbie. Umupo ito sa tabi ng isang punong malapit sa talon. Pasipol-sipol pa nga ang lalaki. Lingid sa kanyang kaalaman ay naghihintay lang ng kabilugan ng buwan ang dalagang kasama niya. Ilang oras pa lang silang naroon nang makaidlip si Robbie. Hindi na tuloy niya nakitang nagbagong anyo si Luna. Sa pagbabagong anyo ni Luna ay lumuhod ito sa harapan ng lalaking nakasandal sa puno. Bumulong ng kakaibang lengguwahe ang dalaga at saka kumuha ng tubig sa talon. Inilagay niya yon sa kanyang bibig. Sa pagtayo nito ay lumapit siya sa natutulog na lalaki at ipinainom dito ang tubig na galing sa kanyang bibig. Sinugatan din ni Luna ang kanyang kamay at pinatulo ang dugo nun sa loob ng bibig ni Robbie. Nang sapat na ang nailagay ay muli itong bumalik bilang dalagang si Luna. Saka nito ginising si Robbie na napaubo pa dahil pakiramdam nito ay may nalunok siya ng biglaan. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Nang makita na nila ang kalsada ay eksaktong may dumaang taxi. Sumakay sila roon at nagpahatid sa lugar nila Ate Yuri. Pero hindi sa bahay ni Yuri niya dinala ito, kung hindi sa isang madilim na parte ng squatter. Yung lugar na maraming mga adik na iniiwasan ng mga taga roon. Asan si Yuri? Nandito ba siya? Oo, nandun siya sa bahay na yun. Turo ni Luna sa pasugalan ng mga adik doon. Nagtatakbong pumasok doon si Robbie, habang si Luna ay nasa labas lang habang nakangisi at naghihintay sa magaganap. Ilang minuto pa ang lumipas ay isang malakas at nakakatakot na atungal ang maririnig mula sa bahay na pinasok ni Robbie. Nagkagulo na rin doon at panayhiyawan at putok ng baril ang maririnig sa paligid. Nang mapansin ni Luna na dumadami na ang tao ay tumalilis na siya at umuwi na sa bahay.
Hanggang doon ay dinig na dinig niya ang mga sigawan at pagkakagulo. Nag-aalulungan din ang mga alagang aso ng mga taga roon. Hihiga na sana si Luna nang mamataan niya ang sasakyan ni Rusty na patungo doon. Patakbong bumaba siya ng hagdan para salubungin ito. Pagbaba ng binabae ay hindi ito kaagad nagpunta sa harapan ng bahay kundi sa passenger seat. Nang buksan yon ni Rusty ay may isang batang babae doon na nakatitig kay Luna na nakatayo na sa harap ng pinto. Binuhat yon ng binabae at saka lumapit sa dalaga. Pasok kayo. Anong nangyari, Rusty? Hindi na raw nila kayang alagaan si Sari kaya dinala ko na. Ayos lang ba kung magkatulong natin siyang palakihin? Napakagandang bata. Siya ang anak ni Ate Yuri sa probinsya? Oo, kaso nang malaman niyang wala na ang kanyang mama ay hindi na siya nagsalita. Hi, Sari. Ako ang tita Luna mo. Ako na ang mag-aalaga sa'yo. Tumingin lang ito kay Luna na naging dahilan para mapaluha ang dalaga. Sa paraan ng pagkakatitig nito ay muling naalala ng dalaga ang unang araw ng kanilang pagkikita ni Ate Yuri niya. Wala sa loob na napayakap siya ng mahigpit sa bata habang hilam ng luha. Nang gabing yon ay doon na rin natulog si Rusty. Habang ang batang babae naman ay sa silid ng yumao nitong ina pinatulog ni Luna bago siya pumunta sa kanyang sariling silid. Nagising sina Rusty at Luna dahil sa ingay sa court bago pa man sumikat ang araw. Halos sabay pang nagbukas ang dalawa ng pinto para bumaba at silipin kung ano ang kaguluhang nagaganap sa labas. Pagdating nila sa harap ng tarangkahan ay may nakita silang isang lalaking punong-puno ng sugat na nakatali sa isang kawayan. Mababakas ang panghihina nito. Napahagulgol na lang ang katabing binabae ni Luna nang silaba ng mga taong galit na galit ang lalaking sugatan man ay nakilala ng kanyang kakambal. Inalo naman ni Luna ang kaibigang si Rusty kahit pa nga nagdidiwang ang kanyang puso sa kinahinatnan ng lalaki. Sa pagpasok nila ay nadatnan nila ang batang si Sari na nasa paanan ng hagdan. Nilapitan niyo ng dalawa at niyakap. Lumipas ang mga taon at sina Rusty at Luna na ang tumayong mga magulang ng batang si Sari. Masaya man si Luna dahil sa tagumpay niyang paghihiganti ay may lungkot pa rin dahil alam niyang hindi gusto ng kanyang Ate Yuri ang ginawa niya. Malungkot din dahil alam niyang hindi na maibabalik ng paghihiganti ang buhay ng kanyang Ate Yuri. Pinagsisihan na niya ang kanyang mga ginawa at tuluyan ng tinalikuran ng pagiging aswang. Pinili ng maging mabuting tao para sa kanyang mga pinakamamahal na si Ate Yuri at sa anak na si Sari.